Ang pagkakakilanlan ni Mayor Alice Guo ng Bamban, Tarlac ay nasa ilalim ng malalim na pagsisiyasat dahil sa mga hinala na siya ay isang Chinese spy na nagtago bilang isang Pilipino upang magkaroon ng impluwensya sa politika at manggolekta ng sensitibong impormasyon para sa China. Pero alam mo ang mas nakakagulat. Ang mga natagpuang ebidensya na nagpapahiwatig na itong si Guo ay maaaring may mga koneksyon sa mga Chinese Communist Party at na nagamit niya ang kanyang posisyon bilang mayor upang mag-advance ng mga interes ng China. Mainit ang usapin ito lalo na't matindi rin ang awayan ng Pilipinas at China lalo na sa territorial dispute. Kaya naman iniisip ng iba na baka isa itong agenda sa posibilidad ng paglusob ng China sa Pilipinas. Ang mga natagpuang dokumento ay nagbubunyag ng isang nakakagulat na katotohanan tungkol kay Mayor Alice Guo. Hindi pala siya tunay na Pilipino, kundi isang Chinese national na nagpapanggap na isang Pilipino. Gumamit siya ng stolen identity ng isang tunay na Pilipino na may pangalang Alice Leal Guo upang magkaposisyon sa politika ng Pilipinas. Isa itong sampal sa ating autoridad na nagsasabing wala tayong kaalam-alam na isang banyaga pala ang nakapasok at nagkaroon pa ng posisyon sa gobyerno. Ang pagbubunyag na ito ay nagpapakita ng isang mas malaking problema dahil posibleng nagpapanggap din ang mga kamag-anak ni Guo na Pilipino. Kung mapatunayan na sila ay galing sa China, maaring kailanganin nilang ibalik ang kanilang Chinese identity. Si Guo ay kinasuhan ng iba't ibang mga krimen, kabilang ang human trafficking, torture, panloloko at graft na nagpapakita na kasama siya isang malaking network ng mga iligal na aktibidad na kanyang pinamumunuan. Ang kanyang kaugnayan sa isang Pogo Hub sa Bamban ay nagpapakita ng kanyang potensyal na pakikipag-ugnayan sa mga Chinese criminal syndicate at ang kanyang pagiging sangkot sa mga iligal na operasyon. Pero ang mas nakakagulat ay ang nahagilap na impormasyon patungkol sa tunay na pagkatao ng ama ni Alice Guo. Maraming nagsasabi na direkta itong may kaugnayan sa CCP. Kung magkataon nga na totoo ito, malamang na isa ngang SPY ng China si Guo. Tinitingnan ng Philippine National Police ang mga ulat na nag-uugnay kay Mayor Alice Guo ng Bamban, Tarlac sa Chinese Communist Party. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, inatasan niya ang Criminal Investigation and Detection Group at Intelligence Group na imbestigahan ang mga impormasyong kumakalat sa social media na nagsasabing ang pamilya ni Guo ay may koneksyon sa CCP, isang grupo na kilalang aktibo sa mga operasyon sa Fujian, China. Sa isang video na naipost sa X, sinabi ng tagapagsalaysay na ang pamilya ni Guo ay isang malaking clan na umaabot sa iba't ibang bahagi ng Asia na nagbigay diin sa posibilidad ng kanilang impluwensya at koneksyon sa mga iligal na gawain. Sa kabila ng mga akusasyon, nilinaw ni Senate President Francis Escudero na ang burden of proof ay nasa mga nag-aakusa. Ayon sa kanya, ang mga alegasyon laban kay Guo ay dapat patunayan ng mga nag-aakusa at hindi siya titigil sa investigasyon ng Senado hinggil sa mga isyu ng pagkakakilanlan at mga posibleng iligal na aktibidad ni Guo. Ang birth certificate ni Alice Guo ay nagpapakita na ang kanyang ama ay isang Filipino na nagngangalang Angelito Guo. Ngunit ang kanyang mga negosyo ay nakalagay na siya ay isang Chinese citizen na nagngangalang Jian Zhongguo na ipinanganak noong 1958. Talagang nakakapagtaka ito. Marami ring nagsasabi na madalas makita ang ama ni Guo sa mga meeting kasama ang mga matataas na miyembro ng CCP sa China. Kaya batay sa mga natagpuang ebidensya, malinaw na ang ama ni Alice Guo ay isang Chinese national na posibleng may koneksyon sa CCP. Kaya batay sa mga natagpuang ebidensya, malinaw na ang ama ni Alice Guo ay isang Chinese national na posibleng may koneksyon sa CCP. Ang kanyang pagkakaroon ng SIRV at mga negosyo sa Pilipinas ay maaaring paraan para makapag-impluwensya at mangolekta ng impormasyon para sa China. Ang kanyang pagtatago bilang Pilipino at pagiging mayor ay nagbibigay diin sa kanyang posibleng papel bilang isang sleeper agent ng CCP sa Pilipinas. So, kung ang ama ni Alice ay isang miyembro ng CCP, si Alice Guo ba ang isa ring miyembro ng CCP? Kung ang mga eksperto ang tatanungin, hindi pa ito masasabi,
Subalit malaki ang posibilidad na totoo ito at isa ngang pakawala ng China si Guo sa Pilipinas. Ayon sa mga senador, si Alice Guo ay talagang isang Chinese national na nagngangalang Guo Huaping na pumasok sa Pilipinas noong 2003. Ang mga dokumento mula sa National Bureau of Investigation, NBI, ay nagpatunay na ang mga fingerprint ni Guo ay tumutugma sa mga nakarehistrong fingerprint ni Guo Huaping na nagmumungkahi ng identity theft. Isa pa sa nakadagdag sa sakit ng ulo ng mga senador ay ang mga pagdinig kung saan nahirapan si Guo na sagutin ang mga pangunahing tanong tungkol sa kanyang pagkatao at background na nagbigay diin sa mga pagdududa tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan at mga intensyon. Ang mga senador, tulad ni Risa Hontiveros, ay nagbigay diin na kung si Guo ay isang asset ng CCP, maaari siyang makapagbigay ng sensitibong impormasyon sa mga autoridad ng China na naglalagay sa pambansang seguridad ng Pilipinas sa panganib. Si Senador Sherwin Gatchalian ay nagpapahayag ng kanyang hinala na si Jian Zhongguo, ang ama ni Mayor Alice Guo, ay sangkot sa mga iligal na aktibidad ng mga pogo sa Pilipinas. Naniniwala si Gatchalian na may kinalaman si Jian Zhongguo sa mga operasyon ng pogo at na kailangan niyang ipaliwanag ang kanyang mga transaksyon at aktibidad sa bansa. Hinimok ni Gatchalian ang pamilya Guo na humarap sa Senado para sa isang pagdinig upang masuri ang kanilang mga kaugnayan sa mga pogo at malinaw na masagot ang mga katanungan tungkol sa kanilang mga aktibidad. Ayon kay Senador Gatchalian, may malaking halaga ng pera na pumasok sa mga bank account ni Alice Guo na nagpapahiwatig ng posibleng money laundering at mga koneksyon sa mga iligal na aktibidad. Ang halaga ng pera na umaabot sa bilyon-bilyong piso sa loob lamang ng 3 taon ay nagmula sa mga dayuhang individual at kumpanya na nagtataas ng mga pulang bandila tungkol sa pinagmulan ng pondo. Ang mga pagsisiyasat ay nagpapatuloy upang matukoy ang pinagmulan ng pera at ang potensyal na paglabag sa batas sa likod ng mga transaksyon. Ayon kay Senador Gatchalian, may mga dokumento na nagpapatunay na si Mayor Alice Guo ang nagbabayad para sa kuryente ng isang pogo hub sa Bamban. Ang mga resibo ay nagpapakita na ang mga pagbabayad na ito ay umabot sa milyon-milyong piso na nagpapatunay na siya ay aktibong sangkot sa operasyon ng Pogo Hub. Ang mga natuklasan na ito ay nagpapalakas sa mga hinala na si Guo ay hindi lamang konektado sa Pogo, kundi aktibong nakikilahok sa mga operasyon ng mga ito. Gayunpaman, dahil sa hindi pagdalo ng pamilya Guo, kabilang ang ama ni Mayor Guo, sa pagdinig ng Senado, sila ay nasubpuena. Ang pag-iwas na ito ay nagpapakita ng kanilang pagnanais na itago ang katotohanan at nagpapalalim sa mga katanungan tungkol sa kanilang papel sa mga iligal na operasyon sa bansa. Marahil tama nga na ang ama ni Guo ay isang CCP na ayaw magpahuli. Kung pag-aaralan talaga itong ama ni Guo na si Jian Zhongguo, ay matutuklasan na ito pala ay isang honorary advisor ng Manila-based Philippines Kyotai Association, isang organisasyon na may koneksyon sa United Front ng China. Ang United Front ay isang malawak na network ng mga organisasyon ng mga overseas Chinese na naglalayong palakasin ang impluensya ng Communist Party of China, CCP, sa ibang mga bansa. Dahil rito ang pag-uugnay kay Jian Zhongguo sa Philippines Kyotai Association ay nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa kanyang posibleng mga koneksyon nga ito sa CCP at ang kanyang potensyal na papel sa pagpapalaganap ng impluensya ng China sa Pilipinas. Ang pagiging honorary advisor ay nagpapakita ng kanyang posisyon ng kapangyarihan at impluensya sa loob ng organisasyon na maaaring magamit para sa mga layunin ng CCP. Layunin na sakupin ang Pilipinas. Ang koneksyon ng pamilya Guo sa Fujian ay nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa kanilang mga motibo at layunin sa Pilipinas. Maaaring sila ay nagtatrabaho para sa CCP gamit ang kanilang mga negosyo bilang isang takip para sa mga iligal na aktibidad o pagkolekta ng impormasyon. Ang pagsisiyasat sa mga koneksyon ni Jian Zhongguo at Lin Wen sa United Front at ang kanilang mga aktibidad sa Pilipinas ay mahalaga upang maunawaan
ang kanilang totoong papel sa bansa at ang kanilang potensyal na banta sa seguridad. Ang pagkakaroon ng malalaking klan ng Tsino sa Pilipinas ay talagang komplikado sa mga relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang impluwensya ng mga Chinese clan ay maaaring magamit para sa mga lehitimong layunin, ngunit maaari ring gamitin para sa mga layuning pampulitika o pang-ekonomiya na maaaring magdulot ng panganib sa seguridad ng Pilipinas. Sa huli, bagamat hindi direktang napatunayan, ang mga ebidensyang ito ay nagbibigay diin sa malapit na ugnayan ng pamilya guo sa mga Chinese Association at aktibidad na maaaring konektado sa CCP. Ang kanilang pagtatago ng kanilang pagkakakilanlan at koneksyon sa mga ilegal na aktibidad ay nagpapakita ng kanilang posibleng papel bilang mga miyembro ng CCP na nagtatago sa Pilipinas.